Magandang umaga po. Ako po si RP Lazaro. Magandang umaga po. Andito po uli ang babaerong banal, Kristiyanong manyakis, palikerong tapat, ang hindi humihindot ng walang pahintulot. Ang inyong kaibigan, Dennis Reyes. Ayan, pag-usapan natin muna yung comments, no? Just to answer some of the comments. Alam ko you don't agree about Sara. May maraming hindi nag-agree sa opinion natin regarding Sara and the impeachment and whatnot. And that's actually what we're here to talk about, technically, no? Ganun talaga. We are a safe space for dissent. Pero wag kayong mga atake ng tao. Yun lang. Pero pag lang atake kayo at may sumagot, pasensyahan. Kasi bawal ang pikon. Okay. Now, moving on. Yun nga, no? Ngayong umaga, may mga nakapaskil na doon, naghahanda na sila. Meron silang tinatawag na peace rally, di ba? Peace daw kayo. Pero yung peace rally na yun, peace rally para kumbinsihin yung mga tao na wag doon i-impeach si Sara. Yung baka, Dennis, may peace ba doon? Ako, I cannot make peace with that. Ano yan? That's semantics. Diba? They play semantics. Tangina naman. Kahit naman nung Quadcom, diba? Kahit na nung hearing, Mark Culeta was the one defending Sara. Obvious naman yun. Rapidly. Diba? Rapidly. Rapidly. Oh, I agree. He was so all over the place. Prolong the Quadcom. Panay ang objection niya, nanggugulo siya ron. So alam mo, disruptive. Duterte boy ito. Oo okay? naman. Oo naman. So, iyan, yung peace rally na yan, kalokohan yan, hindi ito toong peace rally. Okay? Obvious naman. Nagdedeklara sila ng support for Sara. Yes. Nagdedeklara sila ng support for Duterte. That's obvious. Ibig sabihin, dahil si Duterte at si Sara laban sa Republika, they are declaring themselves against the Republic. Technically. It's that simple. Technically, they're doing that. Totoo yan. Kasi diba? Kung hindi gusto nilang wag ma-impeach eh. Actually, yun ang gusto nilang mangyari. Wala yung hindi ma-impeach. It is beyond hindi ma-impeach. The Dutertes, okay, are against the legally elected government president and legally elected government. Yeah. Diba? Like I said the last time, si Rodrigo was inciting to sedition. Yes, he was. Si Sara threatened the lives of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. And the Speaker of the House, yes. Diba? Walang conditional doon, okay? What they did was a crime. Krimen yan. Totoo yan. And treasonous at that. Yung findings ng Quadcom. Krimen din yun. Malversation yun. Paglulustay ng pera ng Republika. At mahigit sa 60 million yun. So, hindi lang yung plunder pa yan. Sobra pa sa plunder. Diba? 60 million lang yun. Paglulustay ng pera ng Republika. Yes. At ayaw niyang aminin. Feeling niya, personal niya yung kanya yun. Nagwawala siya, galit na galit siya. Nagagalit siya, sinisita na siya, diba? Hindi naman niya pera yun. Kinuha mo yung pera, kailangan mo i-explain. Siyempre. Diba? Sinasabi mo, merong confidential funds yan, intelligence funds yan. Bakit? Meron ka ba intelligence function? Wala naman intelligence function ng ang Vice President tsaka DepEd. Ano ba intelligence na? Pumapasok ba mga bata? Ganun ba intel niya? Ilan na nag-absent? Ano yun? Putang ina, ay isa pa, bawal sa batas na idamay mo ang eskwelahan sa military functions. That's true. Okay. Yes, sa police and military affairs. Para mag-hunting ka ng... Merong intelligence function, intelligence network sa loob ng eskwelahan. Because schools are supposed to be freedom areas. Yes. Tama, yun ang ginagawa niya. Freedom zone yan. Ang katwiran niya... Kaya nga mo, sa loob ng UP, nagrarally, bawal po hindi pinapasok ng police. Bawal yun so technically. Diba? Oo. Freedom zone ng educational institutions. Tama. Actually, So, putang ina nga, ano sinasabi ng intelligence and confidential nature? Namemera, obviously. Namemera. DepEd ka. Hindi, ang katwiran niya, ginagamit daw niya yung pera ng DepEd para to fight communism. Ano yung wala kakwenta-kwenta? Precisely, bawal nga yun Parang hindi abogado Military function yun. Oo. That's not the DepEd's job.
Na maghabol ng That is not komunista. a DepEd job. Putang ina, ginagawa nilang dahilan yon. Para makakuha ng Tapos pera. yung pinag-explain, ayaw niya i-explain. Kahit Booking saan tignan mo sa batas. Booking na. Malversation yun. Yes. Pagdidispal ko yun. Yes. Di ba? Yung O, di mga dapat siyang kasuhan. yung mga acknowledgement receipt Kung na peke. kasama sa pagkakaso, hindi lang korte. Nasa saligang batas natin yan, na yung certain elected officials may be tried through an impeachment court. Ngayon, kung gustuhin ng Kongreso na i-impeach siya, pwede siyang i-impeach. Sabihin nila, eto gusto ng karamihan. Sorry, but we are a Republican government. We are a representative democracy. Okay, the populace only has one say during elections. After elections, the people you elected are now representing you. They have the power to speak for you. Yeah. So, sa atin, nasa kamay ng Kongreso ang pagsasalita. Kaya nga may impeachment court. She can be impeached sa House and then convicted sa Senate. That's how representative democracy works. Diba? Kahit na mag-rally kayo dyan, ang dapat dyan, ang masusunod pa rin is yung elected officials. Siyempre, yung elected officials. Diba? Hindi yung dating elected officials. Okay. So, ibalik natin. Fine, you have freedom of expression, gusto nyo. Pero wag nyo kaming gaguhin. Diretsahan tayo. Na ang sinusuportahan nyo, Duterte, hindi totoo yung peace rally. Saan ka nakita ng peace rally? Rally nga yan eh. Rally by its nature is disruptive. Yes. You are disrupting the natural flow of transportation. Yeah. O di ba, katulad ngayon, 2 bayan ang wala agad pasok ang mga bata. Hindi ba dinidisrupt nyo ang pag-aaral ng mga bata? Walang pasok sa Pasay tsaka sa Maynila? Tsaka pa nagdi-disrupt ka, meron kang pinaglalaban. Meron kang hinaing, meron kang gustong iparating, meron kang gustong iparealize sa tao. Ano gusto mo iparealize sa tao? Na anghel si Sarah, ako po. Kaso walang naniniwala eh. Wala O nga. okay, malaya kayong maganyan. Pero tangna nyo, pagka in-impeachan, pasensyada. And that's the reason kung bakit sila nag-peace rally. Kasi, it has been announced that Congress will tackle today. Today. Yes. Today yung tackle yung impeachment na yan. Napag-uusapan And they're nila hoping yan. hindi umabot sa 117 signatures. Umabot sa 117 signatures, automatic transmittal yan. To the Senate. To the Senate. Ngayon, pag akyat sa Senado ng impeachment, ano yan, magro-robe na naman sila ng kulay pula? Yes. Magde-deliberate The Senate sila. would have to convene as an impeachment court. Imagine, The question is mag-election when? na, naggaganyan pa, abala. Well, we have better things to do. No, hindi siya abala. The way It I is a see constitutional duty. Remember, you never ever think that constitutional duty is abala. But sana... Ito it is the Philippine Constitution that protects us. Okay. Example, di ba a few years ago, nagwawala yung mga ibang tao dyan. Sabi nila po siya yung economic provisions ng 87 Constitution kailangan baguhin. Ang target nila dapat ang foreigners can own land. Can own land. 100%. Di ba? Businesses. Putang ilan lang yung pala dahil sa Pogo. Nasa Pogo. Oo. Putan na ngayon nagputo ka, nasa na lahat yung mga nagwawala na yun. Di ba parang gago puta, ultimo si Robin Padilla na hindi nakatapos, suddenly economic expert. Di ba? Oo. Yung pala, puta, lahat yun dahil sa Pogo. Nakikinabang sila, obvious ba? I wouldn't be surprised Diba? kung nakikinabang sila. I don't wanna say it, pero definitely, ang labason, puta, mukhang lahat ang nagtutulak nun, yun ang mga naka-payroll sa Pogo. So puta, kunin mo yung listahan yun, malamang yun ang mga China boys. Yung mga nagtutulak niyan, di ba? Ilan na lang ang nagtatanggol niyan. Wala na, that's already. Oh, by the way, the article regarding dito sa yung peace rally, ang sabi nila, Francis Tolentino daw,
supported the Iglesia ni Cristos rally for peace, which he described as an opportunity to have a dialogue about unity. O kaya matalo yan. Oo nga. Ito. Kung hindi naman siya gago, puta hindi siya nag-iisip, talo yan. Ewan ko ba Tangina na sa ticket ka ni BBM. Oo, bakit siya ganyan? Ano ba talaga? Tutuportahan mo si Sara. Huling-huli. Diba? Nagpakita siya ng tunay na kulay niya. Yeah. Diba? Siyempre, of course. It's neither here nor there Ito, kaya mo, puta, matatalo yan, lalaglag yan, i-junk yan. Nasa dyaryo yan that the INC will hold rallies in support of Vice President Sara to call on President to act against the numerous impeachment complaints. That's namumulitika sila, nangaabala sila. Namumulitika sila. Ano bang malaki pa ba ang posisyon ng ano? Meron ano bang mawawala? Let's go to the Iglesia. In confidence. Okay. I will not answer it directly. Okay. You would have to connect the dots. Okay. Cryptic daw ito, cryptic. But since naging automated ang election, the INC are not that important anymore. Turns out that way. Yes. Diba? They're not that important anymore. Tama. So, ngayon, feeling ko they're searching for relevancy. Gusto lang mag-flex ng muscle. Malakas pa rin kami, pwede pa rin kami. Because, ano i-flex nila? 2.8 million versus 110 doesn't look much of a flex, if you ask me. Assuming na lahat sila are in on it. Pero hindi naman lahat ng iglesia sasama sa ganyan eh. Hindi naman lahat ako. Yung mga nag-iisip, you'd be surprised. No? Nire-require ba sila? Oo. Wow. Wala na ako. Natitiwalag yan. Eh di okay. Pagka nagtutos ka, puta, di ka sumama, tiwalag ka. Di tiwalag. Tayo kasi, we don't see it that way. Tayo sa atin isip, we're more free as Catholics eh. Our religion now, pag na-excommunicate ako ng simbahan, di na-excommunicate. So sa akin, pero isipin mo, parang the Catholic Church in the 1400s. Ganun ka-restrictive yan. And your whole social life revolves around that. Will collapse. Yeah, will collapse. If the church disowns you. So pag iglesia ka, na-disown ka, tapos yung buong pamilya mo, iglesia, ikaw na lang hindi kasi tiniwalag ka. Ano, labas pa doon? Ano ka, outcast? Hindi, mahirap mag-adjust. It takes a certain, it has a control in your mind eh. As all religions are. Diba? So, mahirap mag-adjust. There's a certain type of, kasi, je ne sais quoi, needed para to break away from that eh. Yung may pagka-libertarian ka talaga dapat na, ngayon, tanginan nyo, pakialam ko sa inyo. Diba? Yun ang something na very few conservative people have. And members of the Iglesia ni Cristo are very conservative. That's why may hold na ganun. Lalo na yung mga taga-dating daan. Which is anti-iglesia. Hindi sila anti-iglesia. It's just that they have a different... actually, they're almost the same eh. O, di ba si Brother Eli yun, di ba? Almost the same. Yun yung si dating Eli, dating daan, di ba? Oo, except na yung nagtayo ng dating daan, yan yung in-expel sa iglesia. So, ang difference is very minor. Pero if you look at it, fundamentally, they're the same. Management system, their belief system is almost the same. Fundamentally, they're almost the same. Paano sila magpatakbo ng tao except that ang dating daan is more conservative. And so, mas restrictive yun sa tao. And they're lesser in number, I'm guessing. Yeah. Mahirap ang religion. Siguro that's the status that Kibuloy was aiming for. That kind of control over his people. You know, parang pag sinabi niya wag kang kakain ng baboy, hindi kayo kakain ng baboy. Parang mas malupit yung yung KOJC. Alam mo naman tayo. Kasi yun talagang exploitative eh. Exploitative yun. Kinukuha yung pera mo talaga. Oo. Mas malala yun. And what I'm saying is, maybe Kibuloy was dreaming of that kind of status. Mala-INC. Ganun ang status nila. Parang ganun ang status nila. Hindi lang natin alam kasi andito tayo sa Maynila.
Siguro nga, Pero parang sa doon, Diyos. Probably a mini-God. oo, demigod. Demigod na, na who wants you to beg para meron siyang pera sa bulsa niya. Diyos ko, day. Ewan ko ba. Yan naman Kaya siguro. mo lahat sila binalian ng sungay. Doon ako believe one thing, doon ako believe sa gobyernong to. Tinabla niya. Yung mga ganong abuses, binabalian ng sungay. Tama naman. Kasi naging there's one blogger in the US, I don't know if you know a certain Ray William Johnson, and he blogged about, he had a blog episode regarding Kibuloy, telling the story of Kibuloy, how he was raping the pastorals and how he was, mga ganun lahat na katarantaduhan niya. Kinasuhan pala nila yung tao. Kinasuhan nila, hired a lawyer to file a case against him. Tapos nag-vlog ulit siya and essentially the blogger gave him the finger. O sige, punta ka dito, kasuhan mo, koli ka. Wala naman sila magagawa. Syempre kasi nakakulong na rin dito may wanted the FBI si Kibuloy eh. Si Kibuloy. Siya nakapunta na US, oras na pumunta siya doon, kulong siya. Himas reha siya doon. Agad. Padadala naman talaga siya doon eh. Padadala ba? Tutuloy ba nila yon? Dapat. Dapat, oo. Tutuloy yun. Kasi dito nababayaran ng justisya eh. Sabi mo nga din na last nababayaran, nahihimas lahat dito, nahihilot lahat, which is, wala ganun tayo eh. That's why China likes us so much. Kasi daw sabi doon ng there's this Netflix series na sabi ng isang kriminal na, I like the Philippines because everybody has a price. Sinabi niya yun. Totoo naman. Totoo. Totoo yun. Lahat ng tao may presyo dito. Everybody in government, everybody in the establishments, lahat may presyo. And ewan ko ba, yan ba, endemic ba sa Pilipino yan? Talaga bang ganyan tayo? For the right price, we say yes to everything? No. Again, if you look at it kasi, ang pinanggalingan kasi niyan, is that we were very oligarchical. Okay? Heard that word again. Kahit napansinin mo, sino ba nagpapatak mo ng Pilipinas? Hindi naman mga taong gobyerno eh. The oligarchs. Tama si Duterte when he said that. For one thing, tama si Duterte ron. Except a lot of these people do not understand sino yung oligarchs. Hindi na naiintindihan na si Duterte tuta rin ng oligarko. Oo, syempre. Di ba? Oo. Hindi naman nila kayang pangalanan eh. Kaya mo banatan yung mga Ayala, mga Sobel, di ba? Mga Villar. Okay? Ang oligarch na ba ang Villar? Di ba dapat Aldrich? It's about business. Kung sino yung malakas kumita. Okay. Di ba? Yun yan eh. So, ang nagpapatakbo ng Pilipinas, yung mga negosyante. Totoo yan. Tutan na yung mga taong gobyerno. Now, people want to aspire to higher government offices because it is a way for them to better themselves. Siyempre. Di ba? Oo. Ang nakikita nila is yung mga matataas na gobyerno, yung matataas na tao sa gobyerno, naikinabang. Totoo yan. And such an attitude breeds corruption. Why? Kasi ang nakikita ng tao, para pumatas ako, ang korupsyon ay ang paraan lamang para pumatas. Basically, remember, kasi ang tao by nature, hindi naman yan naghahangad ng makaangat. Ang hangad ng karamihan tao ay pumatas lang. Pumatas. At kung ang paraan para pumatas korupsyon, yun ang gagawin nila. Pagka korupsyon ang paraan mo para pumatas, natural ang lahat ng tao may presyo. Alam mo kasi from a government person's perspective, I've seen this firsthand. I've seen the kind of gifts these rich people give. They give away big vacations, expensive things. Talagang mga gifts talaga na in the same way na si Chris Aquino dati namimigay sa mga reporter. Mga mamahal namimigay yan ng mga very expensive things. Mga bakasyon, mga libreng ganito, libreng ganyan. So, syempre, kung official ka at nakatanggap ka ng namantikaan ka ng mga ganong mamahaling bagay na on your own salary, you can never afford. Mabibeholden ka ngayon dun kay negosyante. And, saka maghahanap ka. Oo. Maano ka talaga. Makukontrol ka talaga at makukontrol. Kasi, ang mga regalo niyan, mga pinakamahina na yung regaluhan kang TV, regaluhan ka ng bakasyon. Yung iba talaga namimigay ng sasakyan.
talagang milyon regalo eh. Siyempre, baliwala naman sa negosyante, they can just write it off as a loss or what. Besides, hindi naman pera ng tao yun, ng taong gobyerno yun, pera ng gobyerno yun. Pero nung diba? Hindi It's not my money I'm going to spend. All I have to do is approve it. Yes, all you have to do is Diba? sign. Ganyan naman ang kasunod niyan eh. Pipirma ka lang naman, ito na halaga niyan eh. So, it's very easy it's very easy to give in and it's very difficult to say no. Kasi itong mga to din, may lakas din and that is why makakontrol. it's so very difficult to cure corruption in the Philippines. Because it's a systemic problem. Yeah. Until such time as pumatas ang estado ng lahat ng Pilipino hanggat hindi lumalakas ang middle class, that would always happen. Because the only way to counter corruption is to have a strong middle class. Yeah. Kasi the middle class naman will kahit pa paano, ako naniniwala ko ang middle class ay medyo matapang naman sa corruption kasi bakit mo pa kailangan baguhin yung buhay mo kung okay ka naman? Ba't ka gagawa ng masama kung kumakain ka naman? Singapore. Singapore has a very strong middle class. First world countries usually do. Diba? I mean, sa kanila nagtitinda lang sa hawker center. Kumikita na maganda. Totoo yan. Diba? Kumbaga dito sa atin, parang tindero lang sa sa kariton. Parang ganun lang yon. Pero sa kanila, it's so strong, hindi na kinakariton. Hawker center. May pwesto. Hindi ba? Sinuportahan din ng gobyerno eh. At ang lahat ng tao, kayang bumili, kayang kumain, na parang ordinaryo lang sa kanila yon. Normal lang yon. Diba? So, there is a strong middle class. Pagka strong yung middle class mo ngayon, kaya nilang kontrolin yung corruption. Why? Because walang naghahangad ng malaki. Tapos mahigpit pa. Maghangad ka ng malaki, pag nahuli ka, kulong ka. Mas maraming mawawala sa'yo kaysa sa magigain mo. That's kind of true. That's kind of true. Speaking of which, and so, if this rally fails, and we all know it will, what's next for the INC? Depende. Gaano ka bengador ba? Diba? O, ganito. If that was me, ito kung ako lang, pahihirapan ko talaga yan. I will break their backs. Yes. Kasi, pwede nyo ulitin to ko ng tunga yan. Okay, how? Uunahin ko lahat ng nasa serbisyo. Yung mga uniform services. Yes, yung mga tao ninyo police, na nasa military, posisyon. Yes. Automatic, mandatory retirement kayo. Madali naman babayaran ko na lahat. Hanggang yung gumawa ng dahilan ka lang, babayaran ko yung 4 years na hindi mo sinilbi. Mandatory retirement ka, ingit. Huwag ka na pumasok bukas. Pagka yan, hindi tinanggap yung mandatory retirement, kasuhan mo. Kakasuhan ko yan. Ang dali-dali naman kasing magkasa sa tao ko, talagang kakasuhan mo. Para preventive suspension. Hindi ka makakilos. Hindi ka suspended ka na habang buhay hanggang sa mag-retire ka. Ang mahirap doon, pagka preventive suspension, hindi, my original offer is off the books. Mag-retire ka, kung ano yung nakuha mo ngayon sa retirement, yun na yun. Yun na yun. Kasi titigil na lahat yun from there eh. Why? Because sa uniformed services, their loyalty to the country should be paramount. Yes. Kaya ka nga naka-uniforme eh. Questionable na yung loyalty nila sa Republic if they are more loyal to their religion and their religion is against the Republic. Yes, eksakto. Okay? Hindi yan ang sinumpaan nila. Tanggalin sila lahat. Okay. Next, lahat ng appointive na iglesia. Tanggal. Relieve. Goodbye. Tanggal. Okay? Madali yan. Just a wave of finger. Lahat ng career, itapon mo kung saan-saan. Lagay mo sa malalayong lugar. Yung walang ginagawa, yung malayo. Walang yung magagawa. Yung puta kong yan ay nakatira sa Quezon City, itatapon ko yan sa sa Malay-Balay. Diba? Para tangin naman, doon ka papasok. Kung ayaw mo pumasok doon, mag-resign ka. Mag-retire ka lang. Dali naman ubus nilang lahat gawin yan. yun. No? So, wala nang nasa gobyerno.
Wala na. Na INC, di ba? Oo. Pilay na pilay sila dyan. Oo. Kasi nandun Diba? na lakas nila eh. I won't stop there. I'll go further. Remember, if rumors are true, they are highly leveraged ngayon. Maraming utang. Maraming utang. Ganyandahan mo pa. Maraming utang. Sa mga ano, yung 100 years lang, nag-expansion sila eh. Oo. Okay? Yung Philippine Arena, lubog na lubog sila sa utang doon. Everybody knows that. Marami yan, both sa Philippine Arena. Oo. Okay? Yung utos ko lang, na mag-o-offer ako, yung DBP, yung mga government institutions, may utang yan I sila. will buy all the loans. I will buy all the commercial papers issued to the them. INC. Lahat ng utang, bayaran ko at par or at least 10% discount. Tangina, lahat yun, nagbebenta. Bakit? Babalik pera na nila. Pera na yun babayaran eh. Diba? Kaysa At ang maghintay maliit pa lang sila. yun, 10% discount. Puta, kesa mag-aantay ka ng taon na napatay ang pera mo, puta, ibebenta ko na yan. Oo. I-consolidate mo lahat. Oo. Perang maliwanag na yan eh. Walang tatanggi nun. Saka mo i-pre-terminate. Pre-terminate. Singilin mo lahat. At walang negotiation, ha? Wala. Singilin mo at face value. Paano kung hindi makabayad? Siyempre, may terms yan eh. May pinirmahan yan. Foreclosure ngayon. Teka muna, sandali lang. Foreclosure, kunin mo lahat na nakasanla. Paano kung usapan na 10 taong kita babayaran? Wala pa naman yung 10 taong ko. Eminent domain. Ay, puta. Gobyerno kayo. Diba? Pag gobyerno ka, marami ka pwedeng gawin. Sa bagay. Ang tawag doon, expropriation ba tawag doon? Eminent domain, oh. Pag kinuha ang property mo, wala ka magagawa. Pero babayaran ka naman eh. I-exercise ko eminent domain. I-expropriate ko lahat ng properties. Babayaran ka naman eh. Babayaran ka naman eh. Ay nga pala, may utang ka. Quits. Quits! Pala, may utang ka. Wala na. Akin na to. Ang babayad ko sa'yo, yung clearance sa utang mo. Tandaan mo, malaki disparity niyan. Bakit? Kasi eminent domain yan. Gobyerno yung bukuha sa'yo eh. Ang ibig zonal value lang yan. Para lang sa mga nakikinig, yung eminent domain, kung naranasan nyo yung nakuha na ba yung property nyo ng gobyerno kasi ginawang highway o ginawang daanan ng skyway, may karapatan ang gobyerno kunin ng property nyo kung yan ho ay gagawin para sa bayad, kumbaga. Pinaka-immediate, matagal yun eh. Ipasara mo lahat ng access road sa Philippine Arena. The access road is NLEX eh. Ipapasara mo lahat ng access road. Yung galing expressway, sarado. Yung exit. Immediate yun, dahil yun, kahit bukas na bukas pasara mo agad. Ay, gulo yan. Lahat ng mga access road sa kanila. Gulo yan. Kasi sabi nila, the Philippine Arena. Para ikot na malayo. Ikot sa malayo. Pero alam mo kasi sabi nila, book daw ang Philippine Arena for 6 to 8 months sabi. Pag nag-concert yan, ikot kayo sa malayo. Ipasara mo lahat ng access road. Nako, ikot ka ng Santa Maria. Tapos iikot ka sa likod. Nako, magulo. Matraffic na Santa Maria as it is. Good luck. See, the thing there is, yun yung mga, at ang pinag-uusapan pa lang natin, mga legal na paraan lang to, Siyempre, there are always under the table ways and ways unknown to us na pa pwede nila gawin. Maraming paraan ng pananalbahe. Kung talagang sasalbahihin sila. These people do not realize that they are vulnerable. At this point in time. Kasi hindi sila kampe sa administrasyon. Yes. That doesn't make any sense. Pati nila nais. Sino ba nagsasabi sa kanilang gawin nila to? Chismis na yan. Well, definitely, Marcoleta, I guess, has a say. Ano lang yan nila? Somebody hired. Ano yan? Lucky lang nila yan si Lucky lang nila yan si Marcoleta. Meron yan sa taas. Errand boy yan. Meron yan somebody's controlling. Kahit naman, anong gusto ni Marcoleta, hindi naman niya kaya magpatawag ng peace rally. Diba? Hindi siya yun. Not at his level. So, someone very high up yan. Sa simbahan. Who's making a big mistake for his church. Making a big mistake para sa simbahan niya. Pwede yan. Madaling pitpitin ng bayag niyan. Kung talagang
napakaswerte nila that BBM is not very confrontational. Pero kasi, well, ano naman pinag-aaralan naman din niya yan I don't think he just decides on the fly. Ano lang. Maano yan, matutulak mo rin yung tao, magagalit din yan. May ano din yung punto na mapupuno na siya. Hindi mo rin you know, no matter how conflict averse you are, pero pag napuno ka at medyo dinuraan ka na sa mukha, hindi naman pwedeng ganun. Look at what happened to Sarah. Pero tinrete ng asawa mo? Oo. Napapapatay? Oo. Tangina, tapos yun ang kakampihan nyo? Ganun ba? Ayan pala gusto yung kakampi, sige, diyan kayo. Yung presidente ng impyerno, Tangina nyo, magsama-sama kayo. Ano mo nga tingin ko, hindi impeachment na kailangan ni Sarah. Kasuhan. Exorcism. Uy, may nagalit na sa atin. Wala daw kwenta kasi mabait daw mga Duterte. Nandun sa comments. May naasar na sa atin tungkol dyan. Opinion nyo ho yan. Kami naman we are of a different opinion. I mean, sasagutin ko. Mangmang The or troll. Kung tangin na mo anong mabait, 30,000 ang pinatay. Baka troll yan. Troll ng kabila. Alam mo naman marami sila. Andyan pa yung payroll nila sa troll. Pero alam ko wala na doon pambayad Kaya siguro hindi na ganun kalakas ang trolling. But there are still idiots out there na hindi pa rin nawawala. Yeah. Well, bayaan mo sila. Mas gusto ko ngayon ang aasar Alam nyo, may kasabihan tayo, ang cancer may gamot, ang bobo wala. Abuti pa cancer nagagamot. Walang gamot sa bobo. Mangmang. Oo. Tingin lang yan. Wala siguro. Baka nakikinig sa kay Banat B. Kaya ganun. Malamang yung putang ina, hindi gumraduate ang elementary yan Oh, you'll be surprised. Many of these so-called mangmangs are actually college graduates. Magugulat ka rin. Bakit? Just because nakagraduate ka sa college doesn't mean may natutunan ka. Naswertihan ka lang. Oo. Wala Ewan ko. Ako hindi ko rin naintindihan kung bakit sila ganun. Anyway, next topic. Next topic ka pala, sandali lang, sagutin lang natin. Tama ka doon sa sa self-spec. Kasi ganun din ako hindi ko maisip dati kung sino is behind this, kasi may newspaper article sa Rappler na alluded to the Halosos regarding the attacks. And of course, naturally, the Halosos said, hindi kami yan. Alam naman sabihin nila. Di ba? Ngayon, Daryl Yap sa... lang sa atin ng Rappler yun. Anyway, there's a... nanonood lang sila sa atin. Sana. Sa kanila rin. Oo nga, Ako kasi hindi ko rin maisip Parang, sino umaatake? Is this election related? Hindi, always. Pagka ganito sa politika, always look at the money. Sino ang nakikinabang? Who would profit most from a particular action? At ano yung profit motive? Always look at the money. Yes. Kaya perfect yung si Daryl Yap kasi kung gusto mo magtago, Daryl Yap has a reputation na alaga siya ni Aimee. Oo. Although hindi naman. Hindi naman. Ginamit lang siya once Oo. Ayan. Sadali lang yung report regarding Vic Soto, may sinasabi in the latest news report na natanggap daw ng opisina ni Tito Soto yung script. And because they said nothing, naging assumption nyo na pumayag. Pero parang it doesn't make any sense to me na bakit sila papayag? Isira pala ulo mo. Ano ba tarantaduhan yun? Wala, nangahagilap sila ng Hindi, yun ang gamitin nilang depensa korte. Diba? But at the end of the day, unacceptable yun Oo. Wala namang anong tawag dito? Walang permission by silence. Yan, walang affirmation by silence. Silence doesn't always mean yes. Yeah, sa ganyang bagay, you need an affirmative answer. Yung definitively affirmative. Hindi po pwedeng silence means yes. Well, ito sabi nila, ganun pa rin yun, libelous pa rin yan. The Inquirer said the legal counsel of Daryl Yap
which is Raymond Fortun, said Vic Soto was given a copy of the script, contrary to the actor-host's claim that they failed to get his side. Si Raymond Fortun to. So, he said, they said sila. Oh, at the end of the day, hindi rin excuse na binigay nyo kay Tito Soto. Kasi ang pinangalanan nyo si Vic, so dapat si Vic mismo. Si Vic binigay daw. Binigay yung script, pinapirma nyo. Improper service of notice ang tawag dun. Ito ang sabi ni Fortun, no? Direk Yap had given a copy of his script to an intermediary who I will decline to name at this point, sabi ni Raymond Fortun. Wala, intermediary dyan. Si Yap daw improper service yan. Yap daw had given clearance for the script to be given to one of the Soto siblings. He agreed to this for transparency. Baka meron silang gustong idagdag. Fortun also added that Soto's sibling who's a senator, which is Tito Soto. And Yap's lawyer, si Fortun, said that an intermediary acknowledged that it had arrived and there was allegedly no feedback from the Sotos. And intermediary, dapat yung mas pinadalhan mo ang magsasabi, natanggap ko. Wala, ang dahilan lang yan, hindi acceptable yun. Intermediary, tapos you cannot name. Wala, unaccepted yun, unacceptable yun. Kasi walang definitive answer eh. Punta di lahat ng gago pwedeng sabihin yun. Pinadalan ko si Ka Dennis ng listahan ng utang niya at hindi siya nagsalita. Di may utang siya sa akin ngayon. Hindi siya kumibo eh. So, babayaran niya ako. Parang ganon, di ba? Hindi naman ganon yun eh. Dapat sinabi ng tao. Dapat yun. Nagdadahilan na lang yan. Pero puta, katulad sabi ko, maliwanag kulong yan. Tang na bubulaklak ang tumbong yan. Baka mag-enjoy. Pero alam mo, hindi ko lang kaya nung una, may picture siya with the Fortunes, no? Kasama na si Raymond Fortun. Sabi ko, this guy is an expensive lawyer. Sino nagbabayad niyan? Wala pa nga kita yung pelikula. Hindi pa nga lumalabas. Meron talaga nagpopondo yan. May nagpopondo. Alam mo, hindi bariya si Raymond Fortun na hindi yan tumatanggap ng ganun-ganun lang. Yung sa nanay ni Yulo na yun, ano lang yun eh. That was just for show. Pagkatapos to naman, wala namang kaso, wala namang ek-ek eh. Tsaka tanda mo, sa Fortun Brothers, hindi si Raymond ang magaling. Alin yung kuya? Yung what's his name? Yung abogado ni Erap dati. Siegfried, Yun ang magaling. Yun, kaklase nila yung sa law school ng kapatid ko nung panahon nila. Alam, healthy pa ba si Siegfried ngayon? Kasi nung nung panahon na yun, nagtutwitch na yung mukha niya nung panahon sa stress daw sabi nila. Although that was pero yun ang magaling. Magaling nga yun. Ano namin, practice court namin, puta, napanood yan, putang ina, pumalakpak ako. Talaga? He's really that good. May kliyente ka, ang kaso, BP22. Bouncing checks ang law. Ang BP22, isa lang ang ebidensya niyan, yung cheque. Yung cheque, Yung cheque, pag nandun yung cheque, kulong ka. Tapos na, Putang ina, ninakaw yung cheque, kinain. Tangina. Ginuya, nilunok, putang ina, absuelto yung ano niya, yung kliyente niya. Pwede ba yun? Tangina, ginawa niya, putang ina, tawa kami ng tawa sa likod eh. Putang ina, galing. Siyempre, wala sa amin magsasalita. Tangina, it's the master at work eh. Naging teacher mo ba yun? Gano'ng kagaling yun. Naging teacher mo ba yun? Hindi, UP yun. Magaling nga. Pero practice court, sala ata ni Tranquil Salvador Jr. Yata, I forgot kung kaninong sala ko siya napanood. Pero practice court kami, estudyante kami, nag-aaral kami, pinanonood namin sila. Putang galing nun. Well, the Fortunes naman have a very good reputation. Yung kapatid is a forensic doctor. So, hindi naman sila din matatawaran. The name is quite illustrious. Yeah. Well, ang laban nila dyan, yung pangalan talaga. Pero, may shock and awe value yung pangalan eh. Pag sinabi ko, kakasuhan kitang abogado ko Fortun. Di ba? Kahit paano manininig ka. Kahit paano matatakot ka. There is no salvation for Daryl Yap. On the face of it, pero unless, of course, I don't know, if Fortun, or Raymond Fortun, tries to eat all the script, I don't know if that's going to help him. Ano yan eh? Kasi yung cyber libel talaga walang lusot eh. Medyo nga yan eh, cyber libel is actually very new to many Filipinos. Maraming hindi nakakaalam ng diferensya ng regular libel sa cyber libel. Parang
Parang ang Mami may regular, may special. Ano ba diferensya ng dalawa? Ano Maiksi yan? lang. Hanapin nyo, okay, Rappler did an article. Aha. Remember nung inuupakan ng cyber libel si Maria Ressa? They did an article, it was by a good lawyer, that talagang defining cyber libel. Hanapin nyo yan. Bigyan mo nga kami ng Para maintindihan nyo. maiksing paliwanag lang. Ano ba diferensya ng regular at cyber? May itlog ba yung... Sobrang, for me, technical, ayokong i-simplify. Pero pinaka-basic dyan is, sa cyber libel, walang malis. Okay, sa libel kasi, regular libel kasi, you have to prove malice. Malice, oo. That the publication was malicious. Sa Kasi, cyber libel, wala. Now, yung repercussions no na nawala ang malice, yun na mabigat. Kasi ang sabi nung abogado ni Soto in the TV interview I saw the other day, ang depensa niya, he was saying na hindi, assuming daw na totoo yung akusasyon ni Daryl Yap in the movie, even the truth daw is not a defense, sabi niya. Kasi nga, you have to prove malice. Hindi, okay. Intent. Sa cyber libel, walang ganun. No, I was talking about libel per se. Libel lang. Libel, kaya nga cyber libel ang ikinaso sa kanya. Kasi pinakalat niya sa internet. So I'm guessing that's why. Yun ang pagkakamali niya. Because ngayon, everything has to go through social media. Sabit ka ngayon doon. Kasi when the internet knows, it never forgets. Yes. Once it's in the internet, that's it. Pagka cyber libel, yun ang tinanggal. Kaya nga, nagkaroon ng panahon na malaki ang reklamo about cyber libel eh. Bakit tinanggal ang malis? Well, alam ko there was a movement to decriminalize libel. That's one. Which is a different story naman. Hindi na kasi ako, for me I don't agree with decriminalizing libel eh. Why not? Okay. Meron tayong freedom of expression. Diba? You can say whatever you want. Yeah. Totoo naman. Pero if you hurt somebody, kailangan may repercussions. Hindi ba? Because may nasaktan ka na eh. Mahirap naman i-prove yung malice eh. But then again kasi sa akin lang naman, if I can say whatever I want to say, and what I say is not intended to hurt you, and yet you got hurt for some reason, kasalanan ko pa ba yun? Well, kaya nga, yung unang lusot sa libel. Kasi you did not intend to hurt. Yun ang unang lusot. Okay. Yun ang repercussion ng malice. Because there is no intention to hurt. There is no crime. Diba? Yun. Ang kailangan parusahan mo, yung intent. Yung may intention. Yung may intent to hurt. Kaya importante yung malice. Which is no longer a condition in cyber libel. In cyber libel. That is the bone of contention. Na basta nilabas mo, in the case of Daryl Yap, naglabas siya, gumamit ng artista, ni-rape ka ba ni Big Soto? Oo, sabi naman ng babae. So, technically, parang talaga palang sinabihan na, o pinapaalam sa tao na rapist si Big Soto, which is not true. At hindi mo ngayon pwedeng sabihin na wala kang malis. Bakit? Because malice is not important anymore. Natawa ako kung anong kalalabasan nito. Totoo lang eh. Parang, it's so easy to see how it's going to end. But then, it's interesting how he will resist. And then how far his principal will go para sa kanya. Well, ano yan? I don't think they'll go all the way. Well, kasi nakakuha na sila. Tumulong na lang kay Fortune. Kumulong na, pero hanggang saan yan? Magagamit din yung mga yan. Gamitan lang yan. Gamitan nga lang yan. Nagpagamit siya, di ba? Iyon na yun. Nagpagamit siya eh. Bayad naman siya. Bayad naman nga siya. Ay ngayon, kung yung pinagputahan niya, maubos sa depensa niya, kasalanan niya yun. That's a very appropriate word of pinagputahan. Technically, kasi ganun eh. You got screwed and you said yes. Oh. Binayaran ka, tapos ayan ang repercussions. Maglalayuan na ngayon yan.
Siyempre, they will distance themselves. They already said in an article na wala akong kinalaman ng halusos dyan. May isa pa silang binabanggit, a certain Diskaya, kalaban daw ni Vico Soto. I don't know who that is. Posible rin yun. Pero yung Diskaya, walang ganun kalaking pera yun. Ano ba yung negosyante? Hindi. Sorry. Maraming pera yun. Illegalista yun ang balita ko. Illegalista. I'm not so sure, pero... Chismis o yan, chismis. Chismis yan, ha? Chismis. Ibig sabihin ng illegalista, may mga negosyo siyang not exactly... Within the bounds of the law. Within the bounds of the law. Okay. Parang nasa gambling yan eh. STL yata. Inaway daw STL yan. is legal eh. Inaway daw yan ni Vico Soto or parang there was an incident, this is social media chismis, na si Vico Soto daw at one point in time, kinasuhan yata siya o inaway siya, pinasara one of his businesses and he's now out to get Vico Soto and he's also running as Vico Soto's opponent. Ngayon, sa totoo lang, because the kid is doing such a good job, sigurado yan maraming magagalit sa'yo. Nandyan ang mga, sino bang... Ano yan? Nandyan ang mga, sino ba yung sa Pasig palagi na nanalo? Si Ben Dynasty. Eusebio, yan. Siyempre, inaris ba Eusebio? Eusebio, inaris Rizal yun eh. Rizal, oh. The thing is there is, okay, yung pagtakbo niya is not very well thought of. Ang political team ni Vico, long game. When Vico Soto first ran, ang target na nila was Malacanang in 20 years. Good luck. Long game nga yan. That's the long game. Ganon. Kaya makikita mo, ganon kaganda ang trajectory niya. Lahat pati optics niya. And Vico is a very, very marketable product. Yeah. Looks good. Wala silang nakikitang asawa o babae na pwedeng makialam. And people like it. That's what they liked about Pinoy the first time. Polite, very polite, guwapo. He's very efficient. Edukado, atinista. You know, he has all the good things to talk about. Yeah. Kompletos recados. Yes. And the parents are always behind him in all of his yung mga presko niya, nandiyan ang magulang niya. Magaling ang political niya. Ang handlers niya. Magaling ang organizer niya. Sinong handler niya? Tsuhin niya. Malamang. Hindi. Huh? Not the uncle? Are you sure? Are you sure it's not the uncle? It's not the uncle. And you will not mention the name. Mga taga-akbayan. Huh? Talaga? Posisyon? Oh, that's interesting. Akala ko kasi, all the while... I don't wanna name names, pero among a political organizer circle, gumawa sila ng pangalan when they got Vico Soto. I see. Mga din to, mga second, third liner ni Ronald Llamas dati. Mga junior sa amin. Pero kasi Vico is from Ateneo, so I'm sure nandun ang roots niya, mga friends niya. Ang sinasabi, ang tanong ko naman is this, and I'm just thinking out loud, no? Mas maganda ba kung tsuhin niya ang nag-handle ng career niya? O it's better now na ganyan? Hindi. Okay. May pinoproblemang sarili ang tsuhin niya. So ang tsuhin niya politiko, hindi political organizer. You're confusing. Iba-iba trabaho niyan. Iba ang trabaho ng organizer, iba ang trabaho ng strategist, iba ang trabaho ng manager, iba ang trabaho ng politiko. May kanya-kanyang may kanya-kanyang baka lang yung tsuhin syempre, politiko yung tsuhin. Let's be aligned at tumutulong. Okay. Tumutulong yon. Okay? On very high level, syempre, okay, you have to understand, the Soto clan are very, very tight. Oh, it extends all the way to Sharon. Yes, they're very, very tight. At ang patriarch nila si Tito. So, Tito takes care of everyone. Totoo yun. Okay? So, talagang siya yung, kumbaga, lumalabas sa padre ni pamilya. Siya yung pumalit sa lolo nila na senador. Even before, siya yun. Okay? So, he takes care of everybody.
Okay? Pero yung mga details, syempre dapat may sarili kang tao. Meron lang nagbabantay sa'yo, meron lang tumutulong, pero yung sarili mong diskarte, may sarili kang tao. Which again, looking on the flip side, the halos-hos is also just as formidable. Lakas yan, di ba? Yeah. Tayong pera. Oo. Abe, nakulong na Doon sa yung dapitan. tatay, ano pa rin. Malakas pa din. Doon sa dapitan. No. Di ba? Sa hawak nila isang buong bayan. Yes. Isipin mo mga Soto, ilang bayan sila? Okay, well, Bilangin mo sa buong NCR, ilan ang Soto? They may not be mayors, pero puta-puto konsyal, vice mayor, may mga sarili-sariling balwate. Yung mga anak din. Yung mga anak, mga apo. Oo. Oo. Di ba? Oo. Kalat na kalat sila sa buong NCR. So puta, mas malaki ang base ng Soto. At ang Soto, puta, walang pangalan na abusado. Oo nga, maganda ang reputasyon. They've managed to have a clean reputation, which is, Yes. wala ka naman din masabi. Wala masabi, puta, meron ka ba nabalita ang Sotong abusado? Well, Kahit except si for Val, na konsyal na sa Parañaque. Parañaque pala siya. Yes. I didn't know that. Very quiet si Val eh. Yeah. Tahimik, walang masyadong walang Pero maganda yung service record niya. It's interesting. Hindi ko lang naman na maingay eh. Kasi bata, very promising, tsaka... di ba? Pero puta, meron ka ba? Lahat ng mga Soto na nagsisilbi, puta, tahimik, pero lahat sila, puta, maganda serbisyo. Oo nga. Wala ka namang... Hindi Except ko lang for this, ang maingay, kasi siya yung sikat, siya yung mayor. Siya yung mayor. Ito Pero lang... punta kahit saan ka magpuntang may Sotong nagsisilbi, puta, magagaling, ha? Tahimik. kasi yung anak ni Tito Soto, nasa... konsehal ba ng... Vice Mayor ba ng Quezon City? Quezon City, konsehal, tapos oo. merong isa nasa MTRCB. Yung anak na babae, isang babae na anak ko, nasa MTRCB. Yung crush ko. Yun yung crush ko dati. Maganda nga yun, yung nasa MTRCB. And so, okay, so mismatch pala yung kung boxing yan, parang mismatch yan Soto versus Halos-Hos. Well, and the Halos-Hos have a very ugly name. Madumi ang pangalan ng Halos-Hos. Sa totoo lang. Well, Malayo. kasi malayo sa Soto. Anong tawag dito? Dahil political warlord. Oo. Tsaka ang rapist yung tatay nila. Convicted yun. Convicted rapist yung tatay. Nag-rape ng minor de edad. If I still remember that, no? So parang yung kasalanan ng tatay nila pinapasa nila kay Vic Soto na naghahagilap sila ng itatapon na wala silang maitapon. There you go. Punta ka ba sa rally mamaya? Tarong Maynila. Tangina, pag pumunta ako doon, mga away lang ako. Putang magdadala ako ng megaphone, mga Alaska ako doon. Wala, gulpisarado ka doon. Ito yung ganun, bugbugin natin to. Wala, iwas muna ng Maynila at Pasay ngayon. Iwas. Pahinga muna. Ay, alam mo puta, may katangahan na naman si Bato. Ano na naman ginawa? Puta, naman ba ito? Ma-search ka Yung ko sa article. Sandali ha. Nakita ko mayroon kang pinadala Sandali ha. About Bato. It's somewhere down here. Kung masyadong matagal, we'll cut this part. Ano nga ba ito? Sandali ha. Ako kasi, ang interest ko nun, ayun, Quad probe the spread of crimes. Ayan, teka muna. Which I will flash. Senator Bato, on Saturday urged the Quadcom to focus its investigation on the spread of crimes in the country instead of detaining former and current officers who are serving the land in good faith. Ayan. He cited the case of PIDEA Chief Wilkins. Kung di ka pa namang gago, the spread of crimes, trabaho ng pulis yan. Pulis yan. Hindi iniimbestigahan ng Quadcom yan. Ano ba itong mamang to? Diba? Ang Quadcom, because legislative body sila, ang iniimbestigahan nila kung meron bang pang-aabuso. Oo. Diba? Bakit kasi legislative yun eh?
oversight function. Oo. Putang ina si Bato talagang salita ng salita, putang ina, bobo ang puta. Ayaw na lang tumigil, humihimod na lang ng puwet ng inchik ang putang ina, nagsasalita pa. Wala bayad pa siguro baka ano pa, tumutulo pa yung gripo niya. Yan. Di ba? Di, puta kaya ganyan yan. Dahil puta takot na takot makulong yan. Sa ICC. Oo. Alam na nila, tarantaluga na sila eh. Meron may sinasabi siya about Wilkins Villanueva who was cited in contempt over his alleged refusal to answer questions during the Quadcom meeting nung ano ba yun? Tapos na nga tayo. Di ko na pinapansin. Yun sa PIDEA. Okay. Sa PIDEA. May tanong sa kanya, yun daw, ano nga ba yun? Yun daw, basta tungkol sa isang raid na napatay, yata. Tapos niya sinasagot, puta trigger happy Quadcom ngayon. Oo, trigger happy. Alam mo, sino bang naka-content ngayon? Yung unang-unang episode natin, si Teddy Tumang. Hanggang, oo pala, di ba? Teka muna. Oo, yung dapat natin pag-usapan. Di ba may sakit? Di ba may sakit to siya? Masama ang pakiramdam niya nung ini-interview siya? Sabi niya, puta. Di ba? Ganun ba? Di ba? Yung Empire 999 na yan. Oo. Diniscuss lang natin in passing. But it's turning out to be one big case. Puta, dapat i-review natin uli yan. Pag-aralan natin yan and we will talk about the Tumang case sa susunod. Pero sa ngayon, he's still in tapos pag-usapan natin, mukhang ako, puta, mukhang nababasa ko, it's becoming larger and dirtier. So he must mukhang, puta, yung nabanggit ko kanina, na yung mga gustong mag-cha-cha, puta, mukhang involved pa yan sa ganun. Isa yan sa mukhang, feeling ko tignan natin. Kasi puta, kung ganun kalaki yan, merong daang milyong droga na involved. Puta, malamang, yan din yung kasi gustong bumili ng lupa, puta, kaya magpondo niya ng tsa-tsa. Kasi kayang mamili ng ng politiko yan. Mamili ng politiko. Diba? Tsa-tsa, di plebisito yun. Puta, puta, ganong kalakas yan, ganong karami pera yan, kaya nilang baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. It was that, ganon na kagrabe. So, ito si Tumang... puta, maraming sumakay. Sa tingin mo to si Tumang, he's a gateway to something bigger? Yes. Mukhang ganon. So, that's why we have to study. Pag-aralan natin yan, puta, natin. It's a gateway to something bigger. Sige nga, makapagtanong-tanong nga din, Sige, maimbestigahan yan. Imbestigahan natin yan si Teddy Tumang. Tingnan na. He's still in contempt. Nakakulong pa din ba siya? O nakakulong yan. Hospital arrest ba siya? I don't know, pero kinontempt yan eh. He's still nakakulong yan sa Kongreso. Sabi niya, masama pakiramdam niya. I was thinking baka din nila sa veterans. Kaya, walang balitang inilabas ng Kongreso eh. Wala nga. Baka kinulong lang doon sa mga kwarto doon. Dating kwarto ni Alice Go, dito ka na. Aircon naman dyan eh. Wala nga lang internet. Lungkot. Well, sige. Something to discuss sa susunod. Ayan, medyo tapos na isang oras natin. Interesting to This is actually very interesting for me. Yung about the INC na medyo obvious naman na sa lahat yun eh. INC is pro Duterte. Obvious naman na yan. Siguro hindi yung chismis. Nakakabwisit doon, nagmamalinis pa eh. Nagmamalinis pa kung ano pa sinasabi, niloloko pa. Siguro sinasabi nila yan para sa sarili nilang mga members na punta kayo hindi ito political, peace lang ito. Siguro para to show numbers, and sometimes, if you can hurt people like cattle that way, di parang nakontrol mo na yung narrative kahit na hindi totoo. Ginagawa mo ng tanga pati tao, sarili mong sarili mong tao, Alam mo, kung makaduterte ka. Ba't kailangan pa kasing wala na, basa-basa ang papel ng mga Duterte, bukid na eh. Tangina, pagka nagkasingilan, siguro di mo handa mong bayaran. Diba, gano'n naman yun eh. Baka kaya naman nilang bayaran ng utang nila, no? Madaling bayaran ng utang na pera.
Yung utang na Mahirap atraso. bayaran ang utang na atraso. Oo, yan ang mahirap bayaran. Talagang babakbakan sila kung ganyan ang gagawin nila. Oo. And they're really, ang alam mo sa totoo lang, alam ko Iglesia has always been traditionally kung sino nakaupo dun sila. Paminsan-minsan they have their say. Pero this time, they're making the wrong move talaga. Sinisira nila yung sarili nila. I'm not gonna say it's the wrong move. It is. Kung membro ka, No, if you're part of the church. Look, because right or wrong is relative eh. Diba? Ako tingin ko, It's the choice they made. yun nga eh. Bakit ka kakampi sa talunan? Because all choices we make have consequences. Now, I hope the consequences is not that dire. But if it is, you have nobody to blame. Oo. They're Diba? putting themselves in a very bad spot. Tingin ko. Yes, yan. They put themselves in a very bad spot. And It's not wrong. Neither is it right. But it's a very bad spot. Kaya nga sa Now, tingin I ko, hope they realize just how bad it is. oo kasi Because wala it's going to get ba bad. nag-a-advise sa mga leaders nila na, sir, wag nating gawin to kasi mayayari yung mga manok natin na nakaupo na. Oh. 'Di ba? I'm sure. Di ba sila nakikinig kay Topacio? Di ba sila sinasabihan ni Topacio? Ano yan eh, sobrang sa higher levels, ilan-ilan lang sila nag-uusap. And usually, pagka ganun kataas, you don't see the broad spectrum na eh. I wonder what they're looking at. I don't know kung I don't know what they're thinking. So, well, Yeah. it's a It's bad not well move. thought of. Not well Whatever thought of. it is, not well thought of. For me, it evades the motive. The motive, it doesn't show. I mean, if you want to put your church in a good position, syempre friendly with the administration, why would you do this to yourself over somebody who's already booking na nagkasala sa gobyerno, nagkasala sa taong bayan? Why? What do they have on the Iglesia leadership? Ako yun naman ang tingin ko. Anong hawak nila? Video? Who knows? Video? O chismis? Basta, Who ayan, knows? pagka nagkasingilan, kaya nilang bayaran. Yan na lang. 'Di ba? Baka nga lang masyadong mahal Well, pag siningil sila. pag siningil sila. We will see. We will see how the day unfolds. Okay. Well, yan, tapos na yung ating isang oras. It's been wonderful. Actually, I like today's conversation kasi maaalis ako dito ng puno ang isip ko ng kung ano-anong conspiracy theories. Medyo puno ang isip ko ng ano kaya mangyayari. Aabangan ko sa balita mamaya kung ano mangyari. If something good happens or something bad. If something good happens, we'll talk about it on Wednesday. If something bad happens, we'll talk about it tonight. Depende what happens. So, abangers tayo today. Ayan. O sige po. Ako po si RP Lazaro. Nagpapasalamat sa inyong panonood. Ako po naman, si Ka Dennis Reyes, ang pantas na talipandas, nagpapasalamat muli. Hanggang dito na lamang, mabalos!